programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang hapon mga kapatid. Hindi priority ni Pinoy ang charter change. Tama ang kanyang paninindigang ang pagsugpo sa katiwalian at kahirapan ang dapat unahin. Ako ang inyong Tol Erwin. Ako naman si Tol Ben. Wala ring babaguhin sa programang ito. Mananatili kaming matigas sa pagsunod sa batas. Matapang laban sa mga barumbado at tapat sa ating mamamayan. Kaya mga Tol, diretso na tayo sa balitaan at bakbakan. Ang mga balitang dapat aksyonan, ulo ng baka pinabayaan lang na uuring sa gitna ng palengke sa Balintawak. Mabaho na, posible pang pagmula ng sakit. Iba pang basura, nakatiwangwang lang din. Bakit hindi kinokolekta? Sa Videolante exclusive, sasakyan nakarehistro sa munisipyo ng Bacoor. Ginamit ng service papuntang children's party. Huli ka! Mga aksyon sa metro, palengke sa Concepcion, Marikina, nasunog. Hinala ng mga tindero, apoy, sinadya. 12 anyos sa Dalagita, ginahasa ng tricycle driver. At lasing na sumideline ng hold up, Calaboso. Nahuli matapos malaglag sa jeep na hinold up. Oh, loko. Problema sa dugyot na paggawaan ng chicharon sa Obando, Bulacan, inilapit sa T3 sa Sanitation Department ng munisipyo. Nang inspeksyonin, paggawaan, malinis na, inaksyonan o tinimbrihan. What's wrong with this video? Mga basura at bata nagtatampisaw sa gitna ng ulan. Mamaya, isa-isahin natin yan. At sa Attorney on Call, mga problemang legal ay dinulog kay Attorney Mel Santa Maria. Aksyonan natin live, balitaan at serbisyo publiko. Umpisa na! Dahil wala silang nagtatang mga oras kung may snow. Nag-amoy bangkay na walang formalin ng Balintawak Market dahil sa tambak na basura. Sa sobrang balahura ng mga nagtatapon doon, pati nabubulok na ulo ng kinatay na hayop, hinayaan lamang sa kalsada. Ito ang sumbong sa T3 na agad naming inaksyonan. Isang text ang umabot sa T3, ang basura daw sa may Balintawak Market, nakatambak lang sa may kalsada. Ang bonus daw sa mga motorista na nagdadaan dito ang mabahong amoy na galing sa karneng nabubulok. Para kumpirmahin ang sumbong, agad kaming pumunta sa nasabing lugar. Ito ang aming nakita. Walang kawala sa aming kamera ang isang tambak na basura sa harap mismo ng Riverview Market. Ang mga langaw na nagpipiesta lang sa ulo ng baka na ito. At ang masaklap pa rito, hindi na magamit ng taong daanan. At ang alingasaw ng hangin, talaga namang mapapayak ka! Ako, napakatindi ng baho rin eh. Ito nga, nakaparking kami rito eh. Hindi, sobra baho eh. Nakakapagpito ba? Oo, sakit sa mga nagdadaan dito. Ang nangangamoy. Sangsang. Ay, sus Mariosep naman kayo, oo. Ganito na bang kadugyot ang palengkeng ito? Ang kinatatakot pa ng mga nagdaraan dito ay ang posibleng sakit na makuha nila sa nakatambak na basura. Nang aming palikan ng nasabing palengke, eto na ang tumambad sa aming kamera. Wala nang isang tambak na basura na may nabubulok pang karne ng baka. Wala na rin nakakasulasok na amoy na dulot ng mabahang basura. At ang kalsada, napapakinabangan na ng mga motorista. Kaya sa pamunuan ng Balintawak Public Market at lokal na pamahalaan ng Quezon City, panatiliin ninyo na sanang malinis ang inyong palengke at huwag maging ningas kugul lang dahil dito sa T3, hindi namin kayo titigilan! Alam mo, Tolben, panawagan lang sana natin, ha?
simula dyan sa, siguro hindi sa local government, kundi mga market master na yan, Yeah. mga administrator ng palengke. That's Trabaho right. ninyo yan. Hindi lang yung problema sa loob ng palengke nyo, pati yung sa labas. Yeah. Kagaya ng marumi na, paano ka naman gaganahan mamalengke sa lugar na yan kung gano'ng kabaho yung palengke? Kinakailangan magtrabaho ang market master. Yeah. Tol, Erwin, ano ang pinakapaborito mo nung bata pa tayo? Abay, siyempre, Tolben, yung mga birthday party, kama, tuwa ako dyan. Happy ako pag may Happy mga birthday. birthday party. Ha? At yung isa, spaghetti at hotdog Yan. na may marshmallow pa. Hey, kaso isang ama sa Bacoor, Cavite ang dinala ang anak sa isang birthday party gamit ang service ng munisipyo. Sus! Hindi naman kami party pooper, pero di bawal ho yan. Habang nag-iikot ang T3 sa kahabaan ng Makapagal Highway sa Pasay, Sabado ay 7 ng Hulyo, alas 5 ng hapon. Agaw pansin ng isang Hyundai na may pulang plaka na SJP 450 nakaparada sa tapat ng isang fast food chain. Dahil Sabado at government vehicle ang aming nakita, tumambay kami para magmatyag. Eto, panoorin ang aming naispatan sa poll ng aming kamera. Ang pamilyang ito na umattend ng isang children's party. At ang gamit nilang service, sasakyan lang naman ng gobyerno. Sir, ma'am, hindi ba dapat for official use only ang dalhin yung sasakyan? Ayon sa batas, hindi maaaring gamitin ang kahit anong pang gobyernong sasakyan sa personal na lakad. Dahil sa nakuha naming ebidensya, agad kaming nakipag-ugnayan sa Land Transportation Office. Inalam namin kung kanino naka-assign ang sasakyan na aming nakuna ng video. Ayon sa LTO, naka-issue ang sasakyang ito sa munisipyo ng Bacoor, Cavite. Alam kaya ni Mayor Revilla ang ginagawang kabulastugan ng ilan niyang tauhan. Alam mo, Tol, mabuti pa nga ito at least gamit sa birthday party ng anak. Merong ibang mga lakwatsero pagdating ng weekend ginagamit sa mga beer house, Sabong. sa mga motel, sa sabong, sa mga resort na kung saan kasama ang kanilang mga kulasisi. Alam mo, Ay, Tolben, sus, Mario Jose. hindi man na tama ito, pero sasabihin ko, pipikit ko na lang mata ko. Dahil nga sa mali is mali. Mali is pero mali. yung punto ko, at least ito, ginamit niya sa pamilya birthday niya. party. Siguro, wala silang masakyan. Maintindihan ko pa ng konti. Pero yung mga iba na ginagamit sa Ngayon sa ako- sabong, Yan! ni administrator o ni mayor, ginagamit sa pangkulasisi, Aha. pang nightclub, Aha. pang sauna bath, Oh. hindi uubra yun. Eh, may iba naman, Tol, na ito'y pipikit na lang mata ko pag nakita ko, pag sisimba nila, ginagamit nila Yeah. pamilya. Okay lang yun. O yung iba naman na medyo ito'y hinahatid yung anak, sinusundo. pwede rin, ito Tolben. pwede lang Oo, yun. oo. Wag na wag lang doon sa mga motel. Yan. Sos Mario Sabong. Joseph, sabong. Sugal. Sugal. O, sa kasino. Isos. Pumunta ka dyan sa mga kasino ng Pagcor. Gabi-gabi makikita mo nakaparada Ay, mga nako. red plate. Marunong kung saan pumarada, malayo. Malayo. Maglalaki. Sus, Iba nga, tinatakpan pa Eh. ng no parking. Nilalagyan ng karatula. Ay, may alam ako eh. Loko-loko, ha? Ginagamit yung parking ng isang hospital malapit yan sa Quezon Ave. Oh. Maglalakad ng konti. Papunta roon sa, alam nyo na? Doon sa university. University. Kung meron kayong makitang katiwalian, maling sistema o problema sa mga lansangan na hindi na-actionan, ipadala nyo lang sa aming email at vigilante@gmail.com. Magmasid, makialam, maging videolante. Para sa inyong mga problemang legal, isang dial lang. Ang attorney on call. Kasama natin dyan si Attorney Mel Santa Maria. Puntahan natin siya. Mel, good morning. Salamat din. Si Aling Maria ay nagtatanong kung may karapatan siya sa bahay at lupa ng kanyang biyanan kasi wala pa ito sa pangalan ng asawa niyang namatay na. Si Jordan naman, tinangay ng asawa niyang 3 niyang anak at iniwan sa biyanan. Paano daw babawiin? Mamaya bibigyan natin sila ng payo. Balik muna sa inyo, Erwin, Ben. Ayan. Salamat, Mel. Good afternoon na pala. Hey. Susunod sa T3, mahigit 4 na dekadang palengke sa Concepcion, Marikina, nilamo ng apoy. Mahigit 40 truck ng bombero ang nagtulong-tulong para maapula ang naturang sunog. At kadugyutan ang paggawa ng chicharon sa Bando, Bulacan, aming tinuldukan.